Paano ba? 8 tips para suyuin ka ng jowa mo. Kung nag-away kayo ng boyfriend o girlfriend mo at gusto mo magpasuyo dito, itong video ay para sa'yo. Tip number 1, bigyan mo siya ng tamang atensyon. Ang atensyon ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, lalo na sa isang relasyon. Kapag hindi nabigyan ng tamang atensyon ang isang tao, maaaring maging malungkot at hindi fulfilled ang kanyang mga pangangailangan. So, laging nagtatampo. Kaya't siguraduhin binibigyan mo ng tamang atensyon ang iyong jowa para maramdaman niyang mahal mo siya at importante siya sa buhay mo. Pero oras na siya naman ang may kasalanan sa'yo, pwede mong bawiin ang atensyon na ito. Ayan. So, even if, syempre ang ideal na scenario ay sasabihin mo sa kanya na nagtatampo ka at pag-uusapan at sosolusyonan niyo ito. Kapag hindi tumalab yan at sanay siya na ikaw ang lapit ng lapit sa kanya, subukan mong hindi muna ikaw ang mag-text sa kanya kung talagang masama ang loob mo. Nang sa gayon ay maramdaman niya na mahal mo man siya, ay minsan nasasaktan ka rin at siya naman ang maghahabol sa'yo. Tip number 2, maging matyaga sa pakikipag-usap. Kapag may mga suliranin o hindi pagkakaintindihan sa relasyon, mahalaga ang matyagang pakikipag-usap upang maayos ang mga ito. Maging bukas sa pakikipag-usap at magpakita ng respeto sa kanyang opinyon at mga saloobin. Makinig ng mabuti at magpakita ng malasakit at pagkalinga. I-model mo yung behavior na gusto mong ibigay sa'yo ng jowa mo oras na meron kayong away. Ngayon, kung siya yung mahilig mag-silent treatment, siya yung mahilig na passive-aggressive, at ikaw lagi ka namang nagiging matyaga sa pakikipag-usap sa kanya at siya naman ngayon na may kasalanan, kapag hindi gumana ang pagiging matyaga sa pakikipag-usap sa kanya, i-mirror mo lang kung ano yung ginagawa niya sa'yo. Kumbaga, kung sina-silent treatment ka niya, trinay mo naman na siyang kausapin, mag-silent treatment ka din. Kung kunyari naman ay mahilig siya sa passive aggression, no? Ito ay lengguwahe na naiintindihan niya. Posibleng hindi tumatalab ang pakikipag-usap sa kanya. Pwede mong ipatikim din sa kanya kung ano ang feeling kapag ikaw naman na nag-passive aggressive. Kapag naramdaman niya na ang pakiramdam na binabaliktad mo siya, kung ano yung ginagawa niya sa'yo ay ginagawa mo rin sa kanya, usually tumitino naman yan. Tip number 3, magbigay ng mga sorpresa. Hindi lang dapat sa mga espesyal na okasyon nagbibigay ng sorpresa. Magsorpresa sa iyong jowa ng mga bagay na alam mong magpapasaya sa kanya o kaya naman ng mga simpleng bagay na maaring hindi niya inaasahan. So kung ito na ang usual mong ginagawa, basically no, ikaw ang naghahabol usually sa relationship ninyo. Okay? Lagi mo pinapakita sa kanya na mahalaga siya sa'yo, naiisip mo siya. Ang kailangan mo lang gawin is mag-withdraw ng konti, no? Kung kunyari, lagi siyang may pasalubong sa'yo, lagi mo siyang sinusundo mula sa trabaho. Nag-away kayo, trinay mong kausapin, ayaw talaga. Lumayo ka ng konti, meaning wag mo munang sunduin o di kaya wala muna siyang pasalubong. Hanggang sa mapaisip ang jowa mo kung ba't nag-iba ka. At pag siya ang nagtanong anong nangyari, pwede mong sabihin masama kasi yung loob mo dahil sa ganito na ginawa niya. And hopefully, no, mag-sorry siya dahil dito. Tip number 4, magbigay ng oras at pagkakataon para makapagsolo kayong dalawa. Mahalaga rin na magbigay ng oras at pagkakataon para makapagsolo ang iyong jowa. So, me time para sa kanya at me time para sa'yo. Magkaroon kayo ng konting distansya. Kasi hindi ka hahabulin at susuyuin ng jowa kung lagi kang nandyan, di ba? Ano lang man yon, common sense yon. Kung lagi kang nakapaligid sa kanya, paano kanya mamimiss? Kung lagi kang at his or her beck and call, konting inis lang niya, konting tampo lang niya, takbo ka agad. Siyempre, natitrain mo rin siya na mabuhay ng gano'n. Konting tampo lang makukuha niya yung gusto niya. So, medyo maging matigas ka rito ng konti. Hindi lahat ng panahon ay dapat kayo ang magkasama. Maaari din siya magkaroon ng oras para sa kanyang mga paboritong aktibidad o makapag-solo ka din. Ikaw din dapat meron kang sariling activities na ikinatutuwa mo na hindi mo siya kasama.
Makapagbibigay rin ito ng space para sa mga personal na interes at pagpapahalaga. Yan. So, tip number 4, no? Hindi naman sa isa silent treatment mo siya, pero kung every weekend na kayo magkasama at nagkakainisan na kayong dalawa, pwede mo namang sabihin na this weekend, lalabas ka muna kasama ang iyong mga kaibigan. Tip number 5, magpakita ng malasakit sa mga taong mahal niya. Hindi lamang dapat sa kanya ka nagpapakita ng malasakit at pagmamahal. Mahalaga rin na ipakita mo ang pagmamahal at pagkalinga mo sa mga mahal niya sa buhay tulad ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Maaari ito ay kanyang mga magulang, kahit na yung mga alaga niyang hayop. Ang dahilan kasi nito ay, kunyari, hindi kayo nagkakaintindihan, nagkakatampuhan kayong dalawa, maaari kang humingi ng tulong o dumulog sa kanyang kapamilya at mga kaibigan kung kaklose nga na rin ang mga ito para mapagsabihan din siya. Makakapagpakita ito ng iyong pagpapahalaga sa kanyang buhay at ng kanyang mga taong mahalaga rin sa kanya. Tip number 5, magpakita ng malasakit sa mga taong mahal niya sa buhay. Tip number 6, magpakatotoo sa iyong saloobin. Huwag yung rinding-rindi ka na pala, pagod na pagod ka na pala, pero nakangiti ka pa din. Hindi dapat matakot o mahiyang ipakita ang iyong saloobin sa iyong jowa. Ano naman kung magagalit siya? May karapatan ka rin namang magkaroon ng feelings, magkaroon ng pakiramdam, na magtampo, 'di ba? Mahalaga kasi ang honesty sa isang relasyon. Hindi mo man yan sabihin ngayon, over time, kakainin ka rin ng sentimiento mo at ang partner mo, hindi niya alam na masama na pala ang loob mo sa kanya. Kaya mas maganda yan, bago ka sumabog, sabihin mo na ng maayos niya na ito. Maaaring hindi maganda ang mga bagay na ginagawa niya o naririnig mo, pero sa pamamagitan ng pagiging bukas at tapat sa kanya, meron kayong chance na ayusin ang relasyon ninyo. Hindi lang yung ikaw ang laging nag adjust para sa kanya. Yung siya din dapat ay nag adjust para sa'yo. Tip number 7, magpakita ng interes sa mga bagay na mahal niya. Magpakita ng interes sa mga bagay na mahal niya, kahit na hindi mo ito masyadong nauunawaan o hindi mo hilig ang mga ito. Maaaring ito ay ang kanyang mga hobbies, mga pinapanood niya sa telebisyon, o mga musika na kanyang pinapakinggan. Kapag ipinapakita mo na interesado ka sa mga bagay na mahal niya, mapapakita mo rin ang iyong pagpapahalaga sa kanya. Tip number 7, magpakita ng interes sa mga bagay na mahal niya, and dapat sinusuklian din niya ito. Bakit kanya susuyuin? Kasi bihira ang gumagawa nito na jowa. Kaya if you show yourself that you are someone to be valued, no, ng jowa mo, na hindi siya mabilis makahanap ng tulad mo, baka mas lalo kanyang pahalagahan. And tip number 8, magbigay ka ng mga compliments. I-compliment mo yung behavior na gusto mong ulit-ulitin niya. Kunyari, no? Um, Pinayagan kanyang lumabas kasama ang mga kaibigan mo. Pwede mong sabihin, maraming salamat ha. Grabe ka talaga. Ikaw talaga ang the best girlfriend or the best boyfriend. Kasi hinahayaan mo kung maging kasama yung mga kaibigan ko. So in the future, pag hihingi ka ng pahintulot na lumabas kasama yung mga kaibigan mo, maaalala niya na, wow, isa pala ito sa mga bagay na gusto niya tungkol sa akin. 'Di ba? Puwede rin kunyari nag-ayos siya o di kaya, pinagluto ka niya, 'yun ang pupurihin mo. Hindi maganda kasi na puro pintas ang naririnig niya sa'yo. Mas lalong mag-aaway kayo ng mag-aaway. Kailangan magbigay ka ng compliments na, makakapag-train sa kanya, makakaturo sa kanya kung ano yung behavior na gusto mo. Ire-reinforce mo yung behavior na gusto mong gawin niya lagi. Kunyari, yung pagso-sorry sa'yo, sabi mo, "Alam mo sobrang appreciated ko 'yan. Hindi lahat ng jowa marunong mag-sorry, kaya mahal na mahal kita, eh. Kasi alam mo kung paano ko amuin
Yun. So, kapag sinabi mo ng sinabi yan, matututunan niya na, kung gusto ko pala na mapuri ako ng jowa ko, ito lang pala ang kailangan kong gawin. Yan. So, yan ang 8 tips para ikaw naman ang suyuin ng boyfriend o girlfriend mo, hindi yung ikaw lagi ang umaamo at sumusuyo sa kanya. Sana nakatulong ang 8 tips na ito. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And hope to see you in future Paano Ba Tagalog How To videos. Salamat sa pagnood, sa uulitin!